Muling gumamit ng tirga sa mga pulis sa Kenya upang buwagin ang mga napoprotesta sa bayan ng Nanyuki sa Laikipia County. Bit-bit ng mga reliyista ang mga bandila ng Kenya, mga placard at isang kabaong na may nakasulat na Ebola bilang pagtutol sa planong pagpapatayo ng isang quarantine facility para sa mga Amerikanong manggagaling sa Democratic Republic of the Congo o DRC. Naniniwala ang marami sa mga residente na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan at turismo ang pagdadala ng mga posibleng may dalang Ebola sa kanilang lugar. Nauna nang nagkaroon ng kaparehong mga protesta noong nakaraang linggo kung saan dalawa ang nasawi matapos makaengkwentro ang mga pulis. Sa pinakabagong kilos protesta, may mga ulat naman ng mga nasugatan at maraming inaresto habang nagkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga demonstrador at pulis. Ayon sa mga nagpoprotesta, hindi pa handa ang sistema ng kalusugan ng Kenya para harapin ang posibleng pagdating ng mga pasyenteng may Ebola. The problem is that our government is trying to oppress us. Is trying to oppress us with Ebola. And we are not going to entertain that nonsense. Because Ebola is very deadly disease. It can lead to massive loss of life. Iginit din ng mga residente na dapat sa Estados Unidos itayo ang naturang pasilidad at hindi sa Kenya. How can you bring it here in Nanyuki? And yet our healthcare system is not yet in good condition. Our social health authority is in a very bad situation. How can we entertain a disease and yet we are not prepared? Kenya is not prepared for Ebola. Kenya is not prepared. It should be taken to Trump in USA. Pinangangambahan naman ng ilang residente na kumalat ang sakit kapag nabigo ang pasilidad na mapigilan ang posibleng pagkalat ng virus. The facility is not good for Kenyans because eventually with the crippled health system that we have in the country and in the county as well, that disease is finally going to creep out of the facility, and that's not what we want. As much as we want to be a safe country, the health system is. Dagdag pa nito, ang kasunduan ng Kenya at Estados Unidos para sa naturang pasilidad ay senyales umano ng hindi maayos na pamamahala sa bansa. Ang ipinapatayong pasilidad sa Laikipia Air Base ay inaasahang magkakaroon ng 50 isolation beds at pamamahalaan ng mga medical staff mula sa Estados Unidos. Layunin nito na tumanggap at mag-quarantine ng mga Amerikanong maaaring maapektuhan ng kasalukuyang Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo. We are saying no to Ebola in Laikipia. We won't accept our motherland to be defiled by previous diseases zenye hazijaikwa kwa nchi yetu. So we are rejecting Ebola and we are saying the American gonna take their Ebola and go back to their country. In short, tunasema Laikipia is not a dumping site. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 500 kumpirmadong kaso at mahigit 100 nasawi ang naitala sa paggala ng Ebola sa Congo. Bagamat wala pa namang naitatalang kaso ng Ebola sa Kenya, nangangambang marami na maaaring madala sa bansa ang sakit kapag nabuksan ang pasilidad. Noong nakaraang buwan, ipinag-utos ng High Court ng Kenya ang pansamantalang pagtigil sa pagbubukas ng pasilidad habang dinidinig ang kasong inihain ng isang rights group. Ngunit ayon sa mga larawang kuha sa satellite, nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng pasilidad sa kabila ng naturang utos ng hukuman. Ipinagtanggol naman ni Kenyan President William Ruto ang proyekto at sinabing hindi makatao ang tumanggi sa kahilingan ng Estados Unidos na magtayo ng naturang pasilidad. Giit din ng pamahalaan, may kinabang din ang mga Kenyan sa mga improvements sa healthcare preparedness na kaugnay ng proyekto. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng mga residente at lokal na opisyal na itigil ang konstruksyon hanggang may sapat na paglilinaw mula sa pamahalaan ukol sa kaligtasan ng komunidad. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.